Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Sa umaga'y nandyan, tunog na legato, sinigang sa radyo, ating pamilya't kaulayaw. Masaya ang barkada, kita hindi maiwasan. New Gen FM, sa puso't isipan. Bumangon ka na, samahan mo ako, isang daang punto ito. Halika na, sumama ka na, kahit saan, kahit kailan, sa atin ay maging bahagi. Magsimula ng araw, kasama ng musika. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito, oh. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya, oh. Mga awiting makulay, hatid ang saya. Pag-ibig at ligaya, walang katulad na ganda. Makinig sa balita, mainit na chismis. New Gen FM, tong paborito ng lahat. Bumangon ka na, samahan mo ako, isang daang punto ito. Halika na, sumama ka na, tara't magsaya sa bawat segment, kita'y kasama. Halika't pumasok sa mundo ng musika. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya, oh. Kapag may problema, andun sila para sa'yo. Laging handa, kaibigan sa radyo. Ngiti sa labi, bulong ng pag-asa. New Gen FM, kasama sa tuwa, dalang saya. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya, oh. So halika na, makinig, damhin ng init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. Isang daang punto ito, awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin, para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang
pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay kang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Homer Hunasan at ganoon din si Brother Vio Dorotan, para po sa isang oras na pagtatalakay ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos sapagkat nalalaman natin na ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin sa pagtamo ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng atin pong Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, ang congregation ng Magsaysay, Iquirino, ganoon din ang Santa Remedios, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at maging sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Philippines, saan man po kayo lugar na naroon, anuman po ang inyong kalagayan. Naway ang pag-ibig at ang pagpapala ng Panginoon ay palagi po nating madama sa bawat sitwasyon ng atin pong mga buhay. Isang mapagpalang umaga din po, mga kapatid, sa lahat ng lugar na naaabot ng frequency ng 100.7 New Gen FM, sa mga kakabukas lamang ng radio ngayong umaga. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa lahat ng 63 barangays na sakop ng Bulan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At patuloy din po nating ipinag-aanyaya, mga kapatid, ang schedule po ng ating gawain ngayong pong darating na linggo. Mayroon po tayong joint fellowship. Ang tatlong congregation ng United Pentecostal Church Bulan ay magkakaroon ng isahang pagsamba, mga kapatid, sa lugar ng Iquirino. Kaya magsama-sama tayo at ating pong purihin ang ating pong Panginoon. Kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng Diyos, tayo po, mga kapatid, ay magsama-samang mag-aral at sumamba sa atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at binabati din natin ang ating mga FB viewers na sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Amen. So, good morning po, Sister Yoli Albao. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning din po kay Sister Jaiseline Guyon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Gemma Guelas, thank you so much for watching din po sa lugar ng Santa Remedios, at binabati din natin ang Guelas family, ang Isiha family, ang Solidad, maging ang Guneo family, at ang Murata family dyan po sa lugar ng Bonifacio, mga kapatid. Good morning din po, Sister Melay Umbao. Thank you so much for watching. Sister Margie Isiha, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Divine Guyal, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, at maging sa lahat ng sumusubaybay sa atin pong programa, at pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid, at ang Diyos ang magkaloob ng higit na pagpapala sa bawat isa sa atin. At ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw niyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo po ay nais magkaroon ng Bible study sa inyo pong mga tahanan, or kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol po sa mga salita ng atin pong Panginoon, malaya lamang po kayong mag-text o di kayo tumawag sa CP number 0951-93-20038. 0951-93-20038. Yan po yung contact number na pwede po nating i-text
or tawagan sa panahon mga kapatid na nangangailangan tayo ng prayer request, gusto natin magkaroon ng Bible study o pag-aaral ng salita ng Diyos, at kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol sa salita po ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, bigyan din po natin ng pagkakataon na bumati ang lahat ng ating mga kasama ngayon sa Bible reading. Brother Bio, kung may nais ka pong batiin sa iyong pagkakataon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Binabati ko pa nga pala dyan mga kapatid ang binabible studyhan natin dyan sa Barangay Padre Diaz. Sila Nanay Olivia Guban and si Sister Odisa. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At maging mga kapatid sa Barangay Magsaysay, sila Brother Juby Laudet and Sister Melda Laudet. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Brother Homer, kung may nais ka pong batiin. Amen. Praise God. Tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa atin pong programa. At good morning kay Sister Yoli Albao watching from General Trias, Cavite. Amen. So pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng kapatiran natin dyan sa lugar ng General Trias, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa atin pong programa mga kapatid. And by this time tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong programa, at sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon sa ating pagpapasimula. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas ka namin sa umagang ito. Pinapupurihan ka namin at niluluwalhati. Maraming salamat Panginoon sa isang panibagong umaga na ipinagkaloob mo na ikaw ay mapakinggan namin sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin namin na patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin at patuloy mong kasangkapanin ang programang ito, Panginoon, para abutin ang mga taong nakakaranas ng kagulumihanan, para abutin ang mga taong nakakaranas ng karamdaman, at sa lahat ng nakakaranas ng kahirapan, Panginoon, ikaw ang Diyos na kumilos sa kanilang buhay. Tawagin mo sila sa tunay na paglilingkod, Panginoon, at matutunan naming isuko ang aming mga buhay sa iyong banal na paanan. Purihin ka, O Diyos, tinitiwala namin sa iyo ang pasimula hanggang sa pagtatapos ng programang ito. Ganon din ang mga lingkod mo na gagamitin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na manguna sa amin, at puspusin mo kami ng iyong karunungan at maging ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang magawa namin ang iyong banal na kalooban. Sa iyo lamang po ang papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning po kay Sister Laura Gumban at Saguan family dyan po sa lugar ng Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, maging sa mga kapatiran natin dyan na sumusubaybay sa Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon mga kapatid. So tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia, maaari niyo po kaming sabayan at makipagbukas kayo dito sa aklat ng John chapter 6 verses 1 to 14 mga kapatid. John chapter 6 verses 1 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias, at sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nangakita ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok, at dooy naupo siya nakasama ng kaniyang mga alagad. Malapit na nga ang Paskwa na pista ng mga Hudyo.
Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisilbi ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? Verse 6, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kaniya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Verse 8, sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat, gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? Verse 10, sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao, madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 bilang. Verse 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At kung sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumalabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangaupo ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada, na lumabis sa nagsikain. In verse 14, kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. At ating pag-aaralan ngayong umaga ang may pamagat na let us entrust God on what we have left. Ibigay natin sa Panginoon kung ano man yung natitira para sa atin, mga kapatid. Amen. Sa mga nakakaranas ng kawalan ngayong umaga, maaaring yung iba ay sinubukan na lahat ng bagay, mga kapatid. Pero mayroon pang hindi na isusuko sa Panginoon. Ipagkatiwala natin yan sa Diyos, mga kapatid, sapagkat hindi po nasasayang ang ating mga pananampalataya sa atin pong Panginoon. Praise God. So, ang ating binasa, mga kapatid, ito po ay nagpapatungkol sa himala ng Panginoon nung siya ay nagpakain ng 5,000 lalaki. At maliban pa doon yung mga hindi nabanggit, mga kapatid. Praise God. So, yung ating binasa ay nagpapatungkol sa himala na ginawa ng Diyos, mga kapatid, na siya ay nagpakain ng libu-libong tao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda, mga kapatid, na kung saan sa makataong kaisipan, mga kapatid, imposibleng mangyari na makater lahat na nandoon sa mga oras na yaon. Pero dahil sa ang Panginoon ay kumilos, mga kapatid, alam nyo, kapag ang Panginoon ay kumilos, lahat ng imposibleng bagay nagagawa ng Panginoon na gawing posible, mga kapatid. Amen. Ganon kakapangyarihan ang Diyos. Kung babasahin natin ang talata na kung babasahin natin muli yung binasa nating talata kanina, mayroon lamang 5 tinapay at 2 isda at yung papakainin ay libo-libo, mga kapatid. So sa mata ng mga alagad, ang nakikita nila ay ang kakulangan. Amen. Sa kabila ng mga pangangaral na narinig nila sa Panginoon, nung dumating sila, mga kapatid, sa sitwasyon na mayroong pangangailangan, hindi nila naalala yung pangako ng Diyos. Hindi nila naalala yung pangako ng
Panginoon, mga kapatid. Sa kabila ng pangangaral na kanilang napakinggan mula sa Panginoon, umiral sa kanila ang kawalan ng pananampalataya dahil sa presenteng sitwasyon na kanilang nakita at naranasan sa mga oras na iyon, mga kapatid. At minsan ganun din tayo. Amen. Kahit gaano natin katagal sa gawain, kahit balik-balik tayo sa church, dumadating sa point, mga kapatid, na yung pananampalataya natin ay kumbaga lumalabnaw. Amen. Minsan nakakaranas tayo ng pag-aalinlangan na minsan napapatanong tayo, matagal naman tayo naglilingkod na pero bakit parang walang nangyayari sa ating mga ginagawa. Mga kapatid, lahat ay nasa proseso. Sabi ng Biblia, when the time is right, I, the Lord, will make it happen, mga kapatid. Praise God. So, sa kabila ng pangangaral ng Panginoon na narinig ng mga alagad, nung dumating sa point, mga kapatid, na nagkaroon ng kakulangan, nagkaroon ng kawalan, amen, umiral sa kanila ang kawalan ng pananampalataya. Sapagkat kung babasahin natin ang Bible, mga kapatid, amen, kagaya ni Felipe, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, ano bang pagkain mayroon tayo dyan? Sabi ng mga alagad, mayroon lamang tayong 5 tinapay at 2 isda. At sabi ni Felipe, hindi magkakasya ang 5 tinapay at 2 isda. Pero tingnan nyo yung pananampalataya ng bata dito, mga kapatid. Alam ng bata na magkukulang yung tinapay, magkukulang yung isda. Pero ibinigay niya ito sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. At ang nangyari, mga kapatid, ito ay binasbasa ng Panginoon, ito ay pinagpala ng Panginoon, at nakater lahat ng pangangailangan ng bawat taong naroon, mga kapatid, ng libu-libong tao na naroon. At take note, walang sinabi ang Bible, mga kapatid, na tinipid yung mga tao doon or hinati-hati yung tinapay, kundi sabi ng Biblia, kumuha ang bawat isa ng ayon sa kanilang ibig. Alam niyo, mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, kapag ito ay pinagpala ng Diyos, mga kapatid, anumang bagay na ginagawa o ibinibigay o inilalaan natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ito po ay hindi nasasayang. Hanggat ginagawa natin ito as an expression ng pag-ibig natin sa Kanya, mga kapatid, at malugod ang Diyos sa anumang bagay na inihandog natin o ginawa natin para sa Kanya, kaya itong pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, ng higit pa sa ating mga inaasahan. Hanggat ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya. Amen. Even though hindi pumapabor ang sitwasyon sa salita ng Diyos na ating napapakinggan, mga kapatid, manampalataya pa rin tayo sa magagawa ng ating Panginoon. Manampalataya pa rin tayo na kayang kumilos ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil higit na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos o ng Panginoon sa mga panahon na tayo ay walang maasahan maliban sa Kanya. Hindi natin masasabi na ang Diyos ay nagpapala kung hindi tayo nakaranas ng kawalan. Hindi natin masasabi na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi tayo nakaranas ng karamdaman. So, minsan inaalaw ng Diyos yung mga rimalaso sa buhay para makita natin kung gaano kabuti ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin masasabing ang Diyos ay gumagawa ng himala kung hindi tayo nakaranas ng sitwasyon o ng sitwasyon sa buhay natin na imposible nang masolusyonan. At yun yung purpose nun, mga kapatid. So, anumang bagay na ibinibigay natin sa ating Panginoon ngayong umaga, mga kapatid, hindi po ito masasayang. Panampalatayanan natin na kapag ito ay sinuko natin sa Diyos, kaya itong pagpalain ng Diyos. Maaaring yung iba nagtataka, wala naman akong maibibigay sa Panginoon na material na bagay. Kahit ang buhay natin, ito po ay napakahalagang bagay na pwede nating ialay sa Panginoon, mga kapatid. Ito po ay ating mga buhay, ito po yung gusto ng Diyos na ialay natin sa Kanya.
Sapagkat kapag inalay natin ang ating mga buhay, lahat ng bagay na hinihingi ng Diyos, hindi tayo mahihirapang sundin, mga kapatid. Praise God. So anong bagay ba ang maibibigay natin sa Panginoon ngayong umaga? Anong sinasabi ng 2 Samuel chapter 24 verse 24? Ganito po ang sinasabi ng Biblia. At sinabi ng hari kay Arauna, "Wag, kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoong kong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman." Sa gayoy, binili ni David ang giikan at mga baka ng 50 sikong pilak. Amen. So, sabi sa 2 Samuel chapter 24 verse 24, mga kapatid, at sinabi ng hari kay Arauna, "Huwag, kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman." Sa gayoy, binili ni David ang giikan at ang mga baka at lang 50 sikong pilak. So, sa verse na ito, mga kapatid, makita natin kung gaano pinahalagahan ni Haring David ang mga bagay na ibinibigay niya sa Panginoon. Amen. Noong si David ay nagpasyang muling ayusin ang kanyang kaharian, mga kapatid, pumunta siya kay Arauna para bumili ng mga materyales. At ang gusto ni Arauna, mga kapatid, dahil hari yung nagre-request sa kanya, ibigay niya ito ng libre. Mga kapatid, ibigay niya ito ng walang bayad kay Haring David. Pero sabi ni David, hindi. Bibilhin ko ito sa iyo sa halaga, sapagkat hindi ako mag-aalay o hindi ako maghahandog sa Panginoon ng mga bagay na walang halaga. I will not offer to God that cost me nothing, mga kapatid. So ano bang bagay ang maaari nating ihandog ngayong umaga? Kapag ang una nating isinuko sa Panginoon ay ang ating mga buhay, hindi tayo mahihirapang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, maaaring salat ka sa material, salat tayo sa mga kakayanan, mga kapatid, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung ang pinapahalagahan mo sa oras na ito ay ang iyong buhay, isuko mo sa Panginoon, mga kapatid. Kung gusto mong sumunod sa Diyos, isuko mo muna ang iyong buhay, sapagkat nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon kapag hindi fully surrendered ang ating buhay. The moment, mga kapatid, that we surrender our lives to God, amen, ibig sabihin, hindi na tayo ang nagkokontrol sa buhay natin, kundi hinahayaan natin na matupad ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. So si David, handa niyang talikuran ang lahat ng bagay na mayroon siya, alang-alang sa kanyang relasyon sa Panginoon. Handa ni David ibigay ang lahat ng bagay na mayroon siya, alang-alang sa pagbibigay niya ng kaluguran sa atin pong Panginoon. Nung si David ay nagkasala, sabi yung sinaway siya ni Prophet Nathan, mga kapatid, sabi ng propeta na si Nathan, pwede kang alisin ng Diyos, lahat ng mga bagay na mayroon ka ay aalisin sa iyo ng Panginoon. Pero ang mas pinahalagahan ni David, ni Haring David, ay ang relasyon niya sa Diyos. Hindi niya inisip ang kaharian na mayroon siya, kundi inisip niya ang kanyang relasyon sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Si Apostol Pablo, handa niyang iwan ang lahat ng bagay na tinamo niya, alang-alang na matamo niya si Kristo, mga kapatid. Praise God. So anumang bagay na ihandog natin sa Panginoon, hindi po yan nasasayang. Amen. Oras natin, kalakasan natin, ang buhay natin, hindi po yan masasayang, sapagkat ang taong naglilingkod sa Panginoon kailanman hindi napapariwara. Basta tama yung paglilingkod, mga kapatid, kasi may mga taong naglilingkod naman anya pero hindi naman nakikita sa buhay, mga kapatid. May mga kagaya ng taong nagsasabing siya'y relihiyoso. Alam nyo, mga kapatid, hindi basihan ang pagiging relihiyoso para sabihin na maayos yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi marami namang taong relihiyoso pero hindi, kumbaga, alipin pa rin ng bisyo, alipin pa rin ng kasalanan, mga kapatid. So hindi yun yung basihan ng Panginoon. Amen. Ang basihan ng Diyos,
na fully surrendered ang ating mga buhay is kapag inuuna nating paglingkuran ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Higit nating iniibig ang Panginoon sa lahat ng ating mga tinatangkilik, mga kapatid. Praise God. So si Apostol Pablo o si San Pablo, mga kapatid, masabi natin kung sa kasaysayan, isa siya sa mga successful na tao. Isa siyang taong may kapangyarihan sapagkat siya ay miyembro ng mataas na, kumbaga, gobyerno ng Roma, mga kapatid. Pero nung ma-encounter niya si Jesus Christ, iniwan niya lahat. Tinalikuran niya ito alang-alang sa pag-ibig niya sa atin pong Panginoon, mga kapatid. At ngayong umaga, ang gusto lamang ng Diyos ay ibigay natin sa Kanya yung mga bagay na pinahahalagahan natin, mga kapatid. The moment that we entrust God, mga kapatid, lahat ng bagay na mayroon tayo, pwede yang pagpalain ng ating Panginoon. Buhay natin, kapag tiniwala natin ito sa ating Panginoon, kaya yang pagpalain ng Diyos. Lahat ng bagay na pinahahalagahan natin, kayang pagpalain ng Diyos. E paano naman anya kapag ang pinahahalagahan ko ay ang kasalanan? Itiwala mo sa Panginoon. Kung gusto mo sumunod sa Diyos, itiwala mo yan sa Panginoon. Ibigay mo yan sa Panginoon. Isuko mo yan sa Panginoon. Kasi hindi ka makapaglilingkod sa Diyos hanggat ang pinahahalagahan mo sa buhay mo ay ang kasalanan, mga kapatid. Amen. Itiwala natin, ibigay natin at isuko natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan at doon natin makikita ang biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Doon natin mararamdaman ang habag ng Diyos na sasabihin natin sa ating sarili na kung wala ang Panginoon, ang buhay natin ay walang direksyon, mga kapatid. Praise God. So salamat sa Diyos. Magtiwala tayo sa atin pong Panginoon, mga kapatid. 1 Samuel chapter 15 verse 22, ganito pong sinasabi ng Biblia. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain, at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Amen. So obedience is better than sacrifice, mga kapatid. Ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain. Sa panahon, mga kapatid, na mayroong masalimuot na sitwasyon na tayong pinagdadaanan, ang pinakamainam at pinakamadaling bagay na tanging magagawa natin ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, hahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng matinding sitwasyon sa buhay para ma-realize natin na sa ganang ating sarili, wala tayong kakayanan. Kahit marami tayong mga pag-aari, mga kapatid, nagbibigay ang Diyos ng sitwasyon na hindi kayang solusyonan ng lahat ng ating pag-aari. Kahit tayo ay talented, nagbibigay ang Diyos ng sitwasyon na hindi kayang solusyonan ng ating mga talento, mga kapatid. That's why, kung tayo man ay dumating sa sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin, mga kapatid, matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Yun lang yung pinakamadaling bagay na magagawa natin. Kapag ang pangit na sitwasyon ay sinolusyonan natin sa sarili nating kakayanan, mga kapatid, may tendency na ito ay mas lalo pang lumala. Imbes na maayos, mas lalo pang lumala, mga kapatid. Praise God. So, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Nagiging makabuluhan ang ating mga sakripisyo kapag ito ay aligned sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Hindi maaaring maging kapalit ng sakripisyo ang pagsunod sa Diyos. Kasi maraming mga tao, mga kapatid, ang ginagawang replacement, ang sacrifice for the obedience, mga kapatid. May mga tao na mas pinipiling magsakripisyo kaysa sa sumunod, mga kapatid. Napakahirap na bagay. Kasi kapag ang sakripisyo mo ay hindi align sa kalooban ng Panginoon, mauuwi lamang ito sa walang kabuluhan. Ang gusto ng Diyos, isuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Pero ang gusto ng tao, hampasin na lang yung kanilang sarili taon-taon. Dahil simbolo daw ito ng pagbabawas ng kasalanan, mga kapatid. Sa Biblia, wala namang sinabi ang Diyos na bawasan natin ang ating mga kasalanan.
Ang gusto ng Panginoon, alisin natin ang ating mga kasalanan. At wala tayong kakayanan na alisin ang ating mga kasalanan. Sa ating mga sarili, wala tayong kakayanan. Tanging Diyos lang ang makakagawa niyan. Kaya ayaw ng Diyos ng sakripisyo na hindi naman pinatutunayan ng pagsunod. Mga kapatid, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kaakibat ng pagsunod ang mayroong sacrifice. Pero nawawalang kabuluhan ang sacrifice kapag hindi ka sumusunod, mga kapatid. That's why it is very important na tayo po ay sumusunod sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Doon lamang nagkakaroon ng kabuluhan ang ating mga sakripisyo. So, obedience is better than sacrifice, mga kapatid. Kahit gaano kalaki ng ating mga ginagawa para sa Panginoon, kung hindi naman natin ito ginagawa by obedience, amen, magiging walang kabuluhan ito, mga kapatid. Kahit gumastos tayo ng napakalaking halaga bilang sakripisyo sa ating Panginoon, kung hindi naman ito kalugdan ng Diyos, dahil hindi naman nagmamanifest through our obedience, mga kapatid, ito po ay nawawalan ng halaga. Kaya minsan magtatanong tayo, mga kapatid, napakatagal ko na anya sa gawain, bakit tila baga wala namang nangyayari sa buhay ko? Ripaso natin ang ating sarili, mga kapatid. Pwedeng tayo ay under process or maaring mayroong problema sa ating mga obedience, mga kapatid. Dalawang bagay lang yan. Pwedeng tayo ay under process ng Panginoon at the moment that tayo ay pinaproseso ng Diyos, magtiwala tayo sa Panginoon. However, mga kapatid, kung tayo man ay naglilingkod sa Diyos sa loob ng napakatagal na panahon at walang nangyayari, walang resulta ang ating mga paglilingkod, baka mayroong problema sa ating mga pagsunod, mga kapatid. Kumbaga puro lang tayo sacrifice. It is good na nagiging visible tayo sa church, pero kung wala naman tayong pagsunod, wala ding mangyayari, mga kapatid. Praise God. So obedience is better than sacrifice, mga kapatid. So Proverbs chapter 23 verse 26, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Sabi ng Biblia, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Once na ang ating puso, mga kapatid, ay sinuko natin sa Panginoon, hindi natin titingnan ang paglilingkod na pabigat para sa atin. Hindi natin titingnan ang paglilingkod na pabigat sa buhay natin, mga kapatid. Kasi may mga tao na ang tingin nila sa paglilingkod ay kumbaga hadlang sa ginagawa sa buhay, mga kapatid. Ang tingin sa paglilingkod ay pagsasayang ng oras. Ang tingin sa paglilingkod ay kumbaga hadlang sa kanilang ikinabubuhay. Kapag ganyan yung ating attitude, ibig sabihin hindi fully surrendered ang ating puso sa Panginoon. Kapag ganyan yung ating sinasabi, ibig sabihin may problema yung puso natin. Kasi sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano man ang nasa puso natin, yun yung lumalabas sa bibig natin, mga kapatid. Praise God. Therefore, kapag ang lumalabas sa bibig mo ay puro reklamo pagdating sa paglilingkod, ibig sabihin may problema sa puso mo. Ayaw mo sa paglilingkod or hindi fully surrendered yung puso mo, yung kagustuhan mo, mga kapatid. O maaaring sinuko mo na ang puso mo, pero posibleng nakukontaminate na ang puso mo, mga kapatid. At ito ay lumalabas sa iyong bibig. So kapag puro na tayo reklamo pagdating sa paglilingkod, ibig sabihin nawawala na yung kagalakan natin sa ating Panginoon. Amen. Pero kapag tayo ay fully surrendered, hindi natin titingnan ang paglilingkod na pabigat sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. At the moment na ito ay maisuko mo sa Panginoon, dito natin ma-appreciate lahat ng bagay na patungkol sa Diyos. Kapag fully surrendered ang puso mo sa Panginoon, ang kagalakan mo ay mga bagay na patungkol sa Panginoon. Mga kapatid, bakit may mga taong boring sa church? Kasi nga, ipinapakita lang nila yung kanilang relihiyon, pero yung kanilang puso ay wala naman sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang labi.
ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin, mga kapatid. May mga tao na balik-balik sa relihiyon, pero paglabas, kumbaga, ipinapakita na parang hindi naman nagmamanifest yung religion sa kanilang buhay, mga kapatid. It is because hindi naman fully surrendered yung kanilang puso. Kumbaga, nagiging props lang ito. Nagiging obligation lang ito, mga kapatid. At yun yung danger kapag tinitingnan mo ang paglilingkod na pabigat sa iyong buhay. Pwedeng ikapahamak natin yan sa panahon na tayo ay haharap sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Huwag nating panghinayangan ang mga ginagawa natin para sa Diyos. Maaaring may mga sakripisyo, pero hanggat fully surrendered ang buhay at ang puso natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi tayo manghihinayang pagdating sa paglilingkod. Ang iisipin natin, kagaya ng sinasabi ni Pablo, lahat ng bagay na ginagawa natin, ito ay magbubunga. Kaya, kung sa buhay lamang na ito, magtanim tayo ng magandang bagay pagdating sa paglilingkod, mga kapatid. Magtanim tayo, kahit sa secular, magtanim tayo ng magandang bagay sa ating mga ginagawa. Dahil time will come, lahat ng ating ginagawa, ito rin ay ating aanihin. Sabi ng Biblia, anumang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya magtanim tayo ng mabuting bagay. Nang sa gayon, kung dumating yung anihan, mga kapatid, mag-aani din tayo ng mabuting bagay. Pero kapag hindi tayo fully surrendered sa atin po Panginoon, amen, maaaring mabuting bagay yung ginagawa mo sa paningin ng iba, pero makikita yan, mga kapatid, kapag yan po ay nagbunga na. Amen. So, kapag ikaw ay fully surrendered, hindi ka manghihinayang sa paglilingkod. Lahat ng mayroon tayo, mga kapatid, itiwala natin ito sa Panginoon. Hayaan nating kilusin tayo ng Diyos. Mga kapatid, malaki man o maliit na magagawa natin para sa Panginoon, itiwala natin ito sa Diyos, mga kapatid. Ito ay magkakaroon ng malaking resulta. The moment ng ating mga ginagawa para sa Kanya ay pagpalain ng ating pong Panginoon. Kagaya ng bata sa ating binasa kanina sa John chapter 6. Maaring sa paningin ni na Felipe, napakaliit na bagay. Hindi nga magkakasya, mga kapatid. Amen. Hindi magkakasya sa libu-libong kahit anong gawin. Kahit durugin siguro ang 5 tinapay at ang 2 isda, hindi magkakasya. Pero hindi nag-alinlangan ang bata na ipagkaloob ito sa Diyos, mga kapatid. At ito ay pinagpala ng Panginoon at ito ay naging sapat at sumobra pa, mga kapatid, para makater lahat ng pangangailangan. Kaya kung mayroon tayong pangangailangan ngayong umaga, anumang mayroon tayo, itiwala natin sa Panginoon. Hayaan natin na basbasan ito ng Diyos. Mayroon tayong karamdaman, itiwala mong karamdaman mo sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos. Maaring ang purpose ng pangangaral na ito ay tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Huwag nating panghinayangan yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Kung hindi nga tayo nanghihinayang sa paggastos sa mga makamundong bagay, mga kapatid, hindi nga tayo nanghihinayang sa pag-effort sa mga makamundong bagay, na wala naman tayong napapala, mga kapatid, nagkakaganda, utang-utang pa tayo, nagkaka-problema pa tayo, mga kapatid, bakit hindi natin baliktarin ang sitwasyon? Gawin natin lahat ng bagay para sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sabi ng Job chapter 8 verse 7, ganito pong sinasabi ng Biblia. At bagaman ang iyong pasimula ay maliit, gayunmay ang iyong huling wakas ay lalaking mainam. Amen. Bagamat ang iyong pasimula ay maliit, sabi ng Bible, mga kapatid, gayunmay ang iyong huling wakas ay lalaking mainam. Amen. Bagamat ang iyong pasimula ay maliit, hindi ng Diyos tinitingnan kung gaano kalaki. Kahit ang pasimula mo ay maliit, pero kapag yan ay tiniwala mo sa Panginoon, ang huling wakas ay lalaking mainam. Sa paglilingkod, hindi mo kailangan makipagsabayan, mga kapatid. Hayaan mo lang na iproseso ka ng Diyos. Enjoy the process and claim the promise. Hindi kailangan makipagsabayan. Kung mayroon kang hindi magagawa para sa paglilingkod, limitado lang ang magagawa mo, it's okay as long na ginagawa mo yan para sa Panginoon.
Kasi lahat tayo ay nasa proseso. Sabi nga ng Biblia, may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. At sa process ng Diyos, hindi lahat sabay-sabay. Mayroong nadidelay, mayroong nauuna mga kapatid. Pero as long na ginagawa mo yan, na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo po ay nawawala ng kabuluhan. Amen. Itiwala natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa habang pinangahawakan natin ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito tungkol sa laki ng nagagawa natin, kundi kung paano natin pinahahalagahan ang mga bagay na ginagawa natin para po sa ating Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Itiwala natin sa Diyos lahat ng mayroon tayo. Talent, karir, lahat ng mayroon tayo, mga kapatid. Hayaan natin na kilusin tayo ng Panginoon. Hayaan natin na basbasan ng Diyos lahat ng ating ginagawa at makikita natin ang pagpapala, mga kapatid. Praise God. So yan lamang po ang ating may paglilingkod ngayong umaga at nawa tayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin sa Diyos para sa ating pagtatapos, mga kapatid. Dakilang Diyos, Panginoong Jesucristo, sa oras na ito, Panginoon, pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan. Dalangin namin na patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa at matuto kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay na mayroon kami. Turuan mo kami na magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, ng totoong pananampalataya na nagmamanifest, Panginoon, through our obedience. At ganun din, Panginoon, sa mga nakakaranas ng karamdaman ngayong umaga, naway matutunan namin na huwag i-magnify ang karamdaman na mayroon kami, kundi matuto kaming magtiwala sa iyo at isuko ito sa iyo, Panginoon. Sa mga nakakaranas ng kawalan, naway matutunan ng bawat isa sa amin na huwag i-magnify ang kawalan, Panginoon, kundi matuto kaming magtiwala sa iyo higit sa nakikita namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mayroong magagawa. Ikaw ang Diyos na handang kumilos sa sino mang magtitiwala sa iyo. Maaring ang buhay namin, Panginoon, ay nakikita namin na walang direksyon, pero naway sa pamamagitan ng mga salita mo, matuto kaming isuko ito sa iyo, Panginoon. At ikaw ang Diyos, ang kumilos, Panginoon, na pagpalain ito ng higit pa sa aming mga inaasahan. Tuluan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo ng higit sa aming mga kakayanan. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pagsubaybay sa programang Jesus, ang buhay na pag-asa. At sa lahat, mga kapatid, ng nag-tune in, maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Sa pagkakataong ito, basahin natin ang lahat ng nanood sa atin sa FB Live. Sister Yoli Albao, thank you so much for watching. Sister Angelita Liguro, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Mitsumi Ikeda, dyan po sa lugar ng Gifu, Japan, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Diyos. Brother Ronald Hipolito, thank you so much for watching. And Sister Laura Gumban, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Rex Asis, pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Yoli Albao, Sister Gemma Guelas, Sister Rose Pauyo, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Daniel Marahay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating pong programa. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Brother Dario Tobias, thank you so much for watching. Brother Pen Tejada, thank you so much for watching. Sister Remy Vargas, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat, mga kapatid, ng sumubaybay sa ating pong programa, nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. At muli, tayo po ay magsama-sama sa mga susunod pang pagtatalakay ng mga salita po ng Diyos. Lagi po nating tandaan, anuman po ang sitwasyon nating pinagdadaanan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all. na umungkulan.